Ano na, dilema sa Kaluwistro? Hindi nakatikim kayo ng buwaya talaga. Hindi pwedeng mag-usap yung matino sa kayong hindi matino. Tangina, wala magkakaintindihan dun. Tangina, mag-aaway lang yun. Kaya dapat pag may amats ka rin, sasabayan mo din. Hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Parang nagkalamunan ng buhay daw. Parang ganun yung nangyari. Can you clarify po that? Issue na bayan ating pagsapan. What's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Jomalon TV para sa Issue na bayan ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Kaya naman isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Jomalon TV, Issue ng bayan, kinain ng buhay. pag-usapan, Yan ang sinasabi ko sa inyo. balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa Magaling yung Sheila season na yon, pare. para sa mama. Talagang kakainin ka ng buhay. Totoo ang laban, Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitigil. Ano na, dilema sa Kaluwistro? Hindi nakatikim kayo ng buwaya talaga. Diretsong usapan. Jomalon TV, Issue ng bayan. Kaya mahirap yung nagdudunong-dunungan no? O, pasok na mga suke. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan, ha? Job Gabalik, Jomalon TV! Hey! Mayan. Totoo ang laban. Grabe, sobrang init sa Pilipinas, pucha. Walang kambi. El Nino talaga. Talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Alright, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Maraming salamat po sa pagtangkilik at pagtutok dito lang sa Jomalon TV, ha? Grabe, sobrang init, nakakahingal kahit nagsasalita ka lang. O, ano na, Luistro? Ano na, dilema? Pwede kinain kayo ng buhay ni Atty. Sheila season. Puta, malupit yun. Grabe yun. Di ba? Ayon sa mga informant na kumakalat na talagang, syempre, di-deny na kinain ng buhay. Hindi nakaporma, hindi nakapalag, in short. Tapos sasabihin fake news. Di ba? Hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya. Kahit anong gawin natin, pucha talaga. Ang galing. Ang tahimik lang ni BP Inday Sara, pucha. Sabi ko sa inyo. Hindi nyo kakayanin talaga mga attorney na ito. Si Michael Powa, saka si Sheila Season. Grabe itong dalawang ito. Kumbaga sa talagang kumakain ng manok eh. Alam mo sa peryahan, yung mga kumakain ng manok. Parang sila Luistro, saka si Dilema, yung unang kakagatin, leg. Ganon. Leg agad para patay. Kinain ng buhay, pucha. Di ba? Umpisahan na natin mga kayon. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan, ha? Pasok na mga suke. Paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe. At paki-click yung bell icon natin dyan, ha? Maraming salamat. Tapos, sa description box natin, mga kayon, meron link dyan papunta sa Facebook natin at saka sa TikTok, Jomalon TV. Iba po yung ina-upload natin doon. Tapos meron tayong 3 backup channel dyan. Pagka mahilig ka sa pagkain, Tito ng Ina mo, paki-subscribe. Direct link na yan. Kwento Terong Tito, we're talking about anything under the sun podcast natin. Nandiyan dyan sa description at pati na rin yung Jomalon Work Travel. Para sa mga travel natin. Yan lang po ang support ang inihingi ko. Ha? Pakita natin sa kanila kung anong merong pwersa ang mga Duterte diehard supporter. Siyempre. Umpisahan na natin dito. Ang negative 13 trust rating na nakuha ni PBBM ay resulta ng laganap na fake news. Nandiyan pa pala to? Boy pa pala to? Hindi kasi ako masyadong updated dito kay Auntie Claire eh. Talagang nawawa Mas gusto ko pang kausap yung aso ko. Sa totoo lang.
Di ba? Kahit yung aso ko, kahit hindi sumasagot, ano eh, kahit tango-tango lang, aabot lang yung kamay ng gano'n. Gano'n yung aso ko eh. Saka yung aso ko, pag sinabing sit, sit. Hindi sit, sit. Negative tertrin. Nagising na yung taong bayan eh. Puta, anong ine-expect ninyo? Diyan pa lang sa flood control issue na yun, wala na eh. Wala na kayong masabi, wala na kayong mapaliwanag. Kinuha nyo na lang. Alam niyo mo, sabi ni Atty. Guanzon, I'm sure ako naramdaman ko din eh. Even Atty. Guanzon siguro naramdaman din niya. Sinabi niya na, na total, tandaan nyo naman yung mga pagbumuka na itong mga to, hintayin na lang natin yung 2028. Can you just imagine, even Atty. Guanzon, Rowena Guanzon, nasabi niya na yun, na parang hindi naman siguro sumusuko. Siyempre, disappointed. Magkaiba yun eh. Magkaiba yung giving up and disappointed. Talaga nakaka-disappoint. Sino ba namang hindi? Umaasa ang taong bayan, I'm sure, diyan sa flood control issue na yan. O kinuha nila ulit yung majority, di ba? Kinuha nila ulit. So ano ang plano ngayon nila sa flood control? Siyempre may makukulong. Pero yung hindi natin gusto, yung hindi natin inaasahan. Matik, puta, memorize na natin yan, napanood na natin yan, paulit-ulit na lang, kumita na yan. Di ba? Napanood na natin yung klaseng ganyang eksena. Di ba? Walang ano yan, walang... Siyempre, mahihiya ng konti yan, merong ipapakulong. Pero siyempre, hindi yung mastermind. Puta, kaya nga kayo nandiyan. Tapos gusto nyo maging presiding officer sa impeachment trial, si Chis Escudero. Puta, masyado naman kayong obvious dyan. Di ba? Huwag yan. Obvious masyado eh. Ito naman si Joel Villanueva, pucha. Tapos kausapin si Marcoleta, hihimas-himasin yung balikat. Tangina niya. Di ba? Wala kayong mga yagballs. Panis kayo kay Jinggoy. Panis kayo kay Jinggoy. Kahit magkapit-pitan ng bayag. Kahit makulong. Wala itong mga to. Si Chis Escudero, saka si Joel, wala. Takot din. Ha? O ngayon, ikulong nyo na si Marcoleta. Diba? I'm sure. Wag na kayong mahiya. I'm sure mauuna pang makukulong si Rodante Marcoleta at maaaresto kaysa doon sa mga talagang tunay na responsable sa flood control issue na yan. May super typhoon ngayon dito sa Pilipinas, ha? Francisco pangalan. Super typhoon, palakas ng palakas. I'm sure yung mga ilang araw bumaha, saglit na ulan lang bumaha. Nako, talagang Diyos na yung gumagawa ng paraan. Alam niyo mga kayon, nasa kanila talaga yung kapangyarihan eh. Ano na yun? Given yun. Given. Kaya talagang kung si Atty. Guanzon, nasabi niya na bawi na lang tayo sa 2028. I'm sure ako din, naramdaman ko din yun. Nawalan niya ako ng gana pero hindi ako pwede magpa-apekto eh. Kasi trabaho ko to eh. Trabaho kong maghatid sa inyo, whether nasugatan ako, may galos ako, may saksak ako, may tama man ako ng barel. Responsibilidad kong ihatid sa inyo yung boses, yung balita, yung issue eh, di ba? Kasi alam ko naman kahit pa paano, hinahanap nyo ako eh, di ba? Nag-upload naman tayo, pero yung mga re-upload ang ginagawa natin. Kasi, na talaga pare. Pag nandito ka, sabihin ko sa'yo, mawawalan ka ng gana. Tingnan nyo itong susunod, ha? Sa wakas, nagising ang mga Pilipino, mas mataas na approval rating ni PPBM. Di ba? Birds with the same feather, flocks together. Puta, ano pang aasahan mo pagbangag? Di ba? Matik na yun. Tayo na. Hindi pwedeng mag-usap yung matino sa kayong hindi matino. Tangin na, wala magkakaintindihan dun. Tangin na, mag-aaway lang yun. Kaya dapat pag may amats ka rin, sasabayan mo din. Ano ba pinagsasabi nyo na nagising na ang Pilipino? Putya naman, Komedyante rin kayo, no? Talagang may pera kasi. Nakakayon. Ganito nangyayari, ha? Yung mga pagpatol ng ganyan. Yung mga kunyari tanga-tangahan, ingot-ingotan, yung kunyari alam naman nila ang totoo, pero okay to kasi maraming engagement to. Natutuwa sila doon. Nakakatuwa naman kasi. Pagka meron kang mga double digits na views, like 10,000, 5 double,
5 digits na views, like 10,000 pataas. Puta, nakakatuwa eh. Oo, lalo na pagka may 100,000 views ka, tapos pumatok ng 1 million views. Nakakatuwa. Talagang maraming nag-react. Matutuwa ka bilang content creator, pero walang kita doon, lalo na sa Facebook. Walang kita doon, puta, kahit mag-million views ka doon, kakatiting lang yun, santabo lang yun. Oh, nakakatuwa lang kasi, puta, may trending yung 1 million views. Kaya yung ibang mga, sinasakyan. Chaos yung ginagawa. Chaos, gagawa ng, marami yan, nakikita niya sa Facebook, kunyari, payag ka ba? Boto ka ba? Nangayon ka ba? Puking ina ka. Di ba? Kasi ang lakas makahatak ng engagement, pero pucha, engagement lang yung walang kita doon. Kung habol nyo pera, walang kita dyan sa Facebook. Kita niyang katiting lang. Pero kung gusto mo engagement, yan. Tanga-tangahan ka. Ingot-ingotan ka. Kunyari, gagawa kang survey. Kahit na pamanggulo lang, mga kayon. Pamanggulo lang. Pero totoo, mga wala namang alam. Saka pucha, alam naman natin. Ewan ko ba sa mga to, puta. Game. Malayo tayo eh. Oh, ito yung kinain ng buhay, si Dilima. Oh, hoy, Dilima. Oh, may kapangyarihan pa rin ang kamera na humingi ng impormasyon at dokumento. Kailangan ng mga dokumento upang magkaroon ng sapat na batayan, sabi ni Dilima. Prosecution eh. Oh, sabi ng Defense Counsel, Attorney siya, napakalupit na ito. Wala nang jurisdiction ang komite dahil impeachment complaint ay naipasa na sa Senado. Nasa Senado na ang hukuman. O, di ba? Uso tanga-tangahan. Di ba? Hoy, Dilima, tapos na ang papel ng Kongreso. Napasa nyo na eh. Nagmamadali pa nga kayo sa Senado sa impeachment eh, di ba? Sila na ay may papel. Impeachment court na sila. Senatorial pre-judges na yung mga senator na yan. Kaya nga nagdadamit ng yan eh, ng gown eh. Ay, gown. Ng toga ba yun? Yung maroon eh, di ba? Di ba? Wala na. Yan na. Tama na, Dilima. Kakainin kayo ng buhay ni Sheila Season. Tony, ha? Huwag kang magtitira kahit buto, kainin mo. Okay. Iinit ang ulo ko sa mga to. Si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Tuta, ha? Tuta, batuta. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may 3 kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung 2 kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Correct. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo. Kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Yung totoo. Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? Yung kontraktor na balik-balik sa office mo. Yung kontraktor sa party. Marami pang iba. Doon muna tayo. Huwag mo sasabihin. Hayaan mo sila. Tangina. Hayaan mo sila. Huwag yun sasabihin. At least alam natin. Di ba? Natuta sila ng Malacanang. Di ba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson. Aso na po siya. Lumaki na. Matagal na po. Matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. May maamo. May kumakagat sa'yo. Di ba? Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit.
Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Correct. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Hindi, basahin mo na lang yung affidavit. Hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon, invento. Di ba? O, at least alam na natin. Galing na yan kay Senator Peter Cayetano, ha? Tuta, ha? Hindi ako, ha? O, Erwin, sa Soto. Tuta, ha? Si Lacson naman, lumaki na eh. Siyempre, naalagaan eh, napakain eh. Di ba? Nabusog eh. O, aso na. O, ngayon, alam niya na. Kaya pilit nilang gustong hawakan at kunin yung majority. Di ba parang tanga? Na kay Senator Peter Cayetano ng SP, sobrang obvious, ang daming tangang Pilipino, no? Hindi kayo, ha? Kayo kilala. Yung ang daming tangang Pilipino tuwan-tuwa. Nakikita ko sinasakyan pa nila eh. Di ba? Nakala mo naman talaga, alam na alam nila na ginagago na tayo, pero gustong-gusto pa rin. Kaya hindi rin umaasenso yung Pilipinas eh. Nasa tao na rin talaga. Pero pagka putang ina, di ba? Pagka pumunta ng abroad, sunod-sunuran. Ba't di kayo dyan magmatapang? Di ba? Bakit? Kasi alam nyo, kulong. Masama, worst comes to worst, pugot ulo. Pero sa Pilipinas, putang titigas ng ulo. Di ba? Hindi kasi ang problema talaga sa Pilipinas, korupsyon. Di ba? Korupsyon. Isipin nyo, korupsyon. Hindi ko naman sinabing zero natin eh. Imposible naman yan eh. Di ba? Well, at least sana yung mga budget na ninanakaw sa atin, sana doon talaga mapunta sa dapat mapuntahan. Hindi yung nasa bulsa na pupunta. Alam mo, ginito lang yan eh. Ginito lang yan. Ito, totoo to eh. Ito lagi ko sinasabi sa inyo. Wala na tayong magagawa eh. Even Atty. Rowena Guanzon nga, sabi, bawi na lang tayo sa 2028. Talagang wala tayong magagawa kasi nasa kanilang kapangyarihan eh. Di ba? Lalaban lang tayo ng lalaban. Boboses lang tayo ng boboses. Pero hindi na natin control to. Di ba? Sabi ko nga sa inyo eh, kung ang politiko may takot sa Diyos and active, may communication sa itaas, hindi, tingin ko, hindi kakagat sa pera eh. Di ba? Pera lang naman to. Pera lang naman to. Maniwala kayo sa akin, pera lang to, saka yung kaso, yung ginawa nila, nagbawa sila ng kapalastugan. Pera din naman yun eh. Yung ginawa nila, pera din naman yun, di ba? Tapos, ngayon, natatakot sila, yun ang pinang-frame up sa kanila. Kaya, kung anong sinabi nung nasa taas, susundin nila. O, aso nga eh, tuta nga eh, di ba? Pag sinabing sit eh. Di ba? Kaya nga importante sa politiko yung may takot sa Diyos eh. Di ba? Yan ang dapat natin kilalanin. Kasi nga, pag may takot sa Diyos yan, huwag niyong i-underestimate yung prayer. Huwag natin i-underestimate na sigurado marami magko-question dyan eh. Hindi, binoto yan eh. Kumbaga, desisyon na ng tao yan. No. Di ba? Kailangan ng tao may takot sa Diyos. Di ba? Kailangan ng tao may takot sa Diyos. Pag may takot sa tao yan, sa Diyos yan, may takot sa tao yan. Pero pagka wala ng takot sa Diyos yan, puta, wala na rin takot siya sa tao. Kumakain na ng buhay yan. Di ba? Sugapa na yan, sakim na yan. Biriin mo, ito na nga eh. Ito sample sa mga politiko eh. Di ba? O isang maleta. Lagi ko kinakwento sa inyo. Isang maleta, ibibigay natin, cold cash, 40 million, 50 million, sige. Isang maleta, bibigay natin. Di ba? Lagi kong tanong to, tatanggapin nyo. Tatanggapin. Pere, binigay eh. Di mo naman hiningi. Pero ang catch, hanggang ngayong araw ka na lang ngayon. Hanggang ngayong araw ka na lang. Bukas wala ka na. Tatanggapin mo? Hindi. Di ba? Doon, makikita mo na hindi importante yung pera. Ang importante, buhay ka. May pagkakataon ka pang gumising kinabukasan. Doon na lang natin tignan eh. Huwag na natin tignan masyado sa ibang anggulo. Di ba? Itong mga to, ilang maleta na yung natanggap. Kulang pa. Di ba? Gusto pa nilang kumuha pa ng maleta. Imposibleng wala eh. Puta, wag na tayong maggagawin dito. Di ba? Real talk na to. Wala namang ganun eh. Di ba? Wala naman na... Puta, ano bang gagawin nyo sa pera? Puta, gusto kong tanungin eh. Gusto kong tanungin. Di ba kung may mahuhuli?
May kunyari, may mahuhuli talaga. Let's say, may nahuling politiko. Si politiko putag. Tapos may mabibigyan tayo ng pagkakataon, puta. Hindi ako magagalit. Ano bang gagawin mo sa pera na yan? Kasi baka hindi natin alam eh. Baka nga kailangan nila, kaya nga gusto kong malaman. Di ba? Pero imposible. Di ba? Ano bang gagawin nyo sa pera na yan? Puta, dadalhin nyo ba yan kay San Pedro? Kay Lucifer? Kay Satanas? Anong gagawin nyo? Di ba? Marami na tayong na-witness na hindi naman nila nadala yung kayamanan nila eh. Even Dolphy, Fernando Po Jr., Eddie Garcia, Nora Honor, nag-aaway pa. Di ba? Buhay ka na, patay ka na, buhay ka, pinag-aawayan yung pera, puta, patay ka na, pinag-aawayan pa rin yung pera. Gusto mo ba yun? Pamilya mo mag-aaway-aaway dahil sa pera. Tapos, di ba? Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipinas. May mga kumalat na rumors na parang nagkalamunan ng buhay daw. Parang ganun yung nangyari. Can you clarify po that, Chair? That is not true. I charge it to fake news. And the people should become very cautious now. Hindi mo naman kasi aminin yan eh. Di ba? Hindi kasi closed door ano yan eh. Closed door yan. Kaya walang ano eh. Hindi naka-air. Di ba? Bali-balita. Pero I doubt yung itsurahan, ganyan. In watching from the social media, we should be careful in deciphering what is correct and what is false. Of course, I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Patay. Gumamit na naman ng taong bayan. Medyo binago lang. Sovereign people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Laban ng sambayang Pilipino, ha? Baka laban nyo. Laban nyo. Hindi na kaming isama dyan. Puta na, damay pa kami, oh. Yan ang sinasabi ko, eh. Gumamit na naman ng malupit na technique, eh. Can I also say something about that? It's Yun lang normal, yung of course, for sasabihin mo. parties to claim that they got the upper hand in any particular hearing. So, of course, anything that I will say about it could be viewed as bias. No, but so to address that, let's just let's stick to the facts. No, okay. When you say, I think the term that you use is sige. No, so as I was saying, anything that I'll say about it, no. In terms of who really got the upper hand, of Opinion course, ng that tao will be yan, eh. viewed as bias. No? So to properly address that, let's stick to the facts. Okay, when you say kinain, nagkalamunan, what does that mean? No? It means someone got an upper hand no, compared to the other. So what happened? Kinain ng buhay! Trial conference. So in that context, to say that you got the upper hand, it should mean that you're able to get favorable rulings on your part. No? But that's impossible. Why? Because the clerk of the impeachment court cannot even make any rulings. No, so that's factually impossible. Now, but what I can say also factually, no, is that we were able to secure or successfully achieve our goal. No, what is that? To ensure that the pre-trial will proceed in an expeditious manner. No. Right at the start of the pretrial conference, there was an attempt on the defense to raise an issue regarding the 2/3 threshold, to pose this as something that must be resolved before pretrial could commence. And that is something that was quickly shut down by Congressman Luistro. No? And in fact, as you know, we were able to complete already the markings of evidence for 2 articles of impeachment. No? And today, we're continuing with the 2 other articles of impeachment, which is one for confidential funds and unexplained wealth. And we're hoping to finish that as soon as possible as well. Hindi nyo kaya! Si Sara! Kala nyo, ha?
Papasokin muna natin si Robin. Ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong ng rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi Correct. talagang ang dami na nasa mukha na natin At alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na. Ang edad dapat? 10. Dapat. Correct. Sa Europe kasi ganun na. Marami din sa Asia ganun na. Bakit hindi natin gayahin sila? Total tayo naman pinagmamalaki natin na yung mga good practices, mga best practices ng ibang bansa sinusunod natin. Ba't di natin gawin yun? Alam mo, Robin, kung bakit ayaw nila? Kasi ikaw ang nagpo-push. Pero pag sila yan, puta, madaling-madali yan. Naunahan mo kasi. Naunahan mo kasi. Maganda kasi yan yung ibaba yung juvenile. Ano kasi, grabe ngayon, sobra. Porket alam nilang bata sila na hindi sila makukulong, na boys town na ng punta siguro, o kaya disciplinary action lang. Kaya ang lalakas ng loob. Kaya I think it's about time na din na talagang ibabayan sa 10, sa 10 years old, para talagang lahat manginig. At matuto yung mga magulang na disiplinahin yung mga anak nila. Kasalanan din kasi ng magulang yan Di ba? Ayaw nyo disiplinahin yung anak nyo Di ba? Kaya kung saan na napupunta. Ngayon, regarding to sa kainan, talagang kinain talaga kayo. Siyempre, di naman kayo aamin Di ba? Di naman kayo aamin. Ba't kayo aamin? Kinain kayo, siyempre, kay hiya-hiya yun. Isa lang masasabi ko, hindi nyo pa rin kaya si BP Inday Sara kahit magkasama-sama pa kayo. Di ba mga kayon? Okay, maraming salamat, Joe Malone TV, para sa issue ng bayan nating pag-usapan.